Baka kinakabahan na yung mga bangag. Okay. So, wow, bongga si Inday Sara, no? Bongga si Inday Sara at grabe yung mga, sabi ko nga, yung kanyang mga one-liner, two-liner statements sa kanyang mga interview, mga kababayan. Dahil recently, tinanong si Inday kung ano daw ba talaga ang reason kung bakit siya ay nag-resign. So, based sa kanyang statement, na kailangan ng sit down o kailangan mag-meeting sila ni Ngagva Marcos Jr., Singhuter, na dahil may mga nagkabuhol-buhol yung kanilang mga layunin, about sa trabaho. And you know that already kung ano yung reason ng pagkabuhol-buhol, di ba? Nung bago daw siya pumayag na mag-tandem as Vice President, may mga pag-uusap sila like personal, of course, personal, and tungkol sa trabaho. Kaya si Inday Sara ay napapayag. Well, alam ko na yung personal na yan. Okay, ulitin natin. No, not personal. Yung pangyayari na yan. Okay? Na-report na natin yan dito sa inyo in the past. Pero balikan natin, mga palangging. Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Mga ahas talaga si lipunan. Pero gusto ko lang balikan ng eksena, di ba? Kaya na, I don't know, ayoko naman sabihin ito yung sinabi ni Inday. Pero ito yung akin lang sa puting ahas, di ba? Ayon sa ating puting ahas, kaya si Inday ay napapayag ni Marcos Jr. at ni Senator Amy Marcos kasi nga nabudol siya. Nabudol ni Marcos Jr. at ni Senator Amy si Inday. At binudol din ni Marcos Jr. yung kanyang kapatid. So, ganun talaga. Ganun ang DNA ng isang bangag. Kapag ikaw ay wala sa tamang kaisipan at ikaw ay nababalot ng pulburon, pulburon flavor, whatever flavor o pulburon alkitran flavor ang iyong jutak, hindi ka talaga magpapag-isip ng tama. But anyway, alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang chika boom boom na what? Kasi ang usapan talaga dyan, ayon sa aking juting jahas, na si Amy Marcos at si Inday talaga ang magtatandem para daw sa pagbangon ng Pilipinas. Dahil alam ni Amy na yung kapatid niya talagang sumisinghot ng pulburon. Kaya nga nabudol din tayo. Talagang nabudol talaga tayo. So, naalala niyo dati during the campaign, meron pang marriage made in heaven, kung saan si Inday ay nagninang sila somewhere in Cavite ba yun? Kasama si Kuting, yung mga ganong dramatization. Nabudol talaga si Inday kasi sabi ko nga, yung pag-inobserbahan mo si Inday Sara, unang-una, she's young, at nakuha siya sa mabulaklak ng mga pananalita, at ganito kasi talaga yung mga scammers. Ang mga scammers, ang mga budolero at budolera ay gagamit talaga ng mga matalinhaga, mabulaklak na salita. Gagamitin pa nga yan ang Diyos, gagamitin pa niya yung pamilya para lang mabiktima ang isang binibiktima, katulad ni Inday Sara. And now, nakita nyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. So, dun sa statement ni Inday, alam na natin na talagang binigo siya ng Bangag Jr. sa mga pangako niya patungkol sa trabaho para sa Pilipinas. Dahil nakita nyo naman, di ba, according to Bangag Jr. during the campaign, na itutuloy niya yung continuity, okay, sa mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte. Alright? Napakaganda yon. Ulitin natin, there's no perfect administration. But at least during Duterte time, marami talagang mga infrastructure na mga pinatayo si Palangga. Okay? Si Pangulong Duterte. Pero kay Kuting, anong pinatayo niya? Di ba? Pinatayo niya mula sa pagkadapa ang mga smugglers, sindikato, mafia, lahat yon pinatayo niya. So, binudol tayo. Di ba? Ano pa ba yung mga pambubudol sa atin ni Bangag, di ba? Imagine mo yung drama niya na
friends to all, enemies to none. Hindi tayo makikipag-away. Isang bahing lang yan, Marlica. Diba? Mga interview natin in the past, isang bahing lang ng China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay friends to all, enemies to none. Chuchu-chuchu. Isa yon. Kapag ako ay nahalal, 20 pesos na bigas ang pabababain natin ng 20 pesos kilo na bigas. Ang mga OFW, makakauwi na sila. Ang pag-abroad ay isa na lamang choice, hindi na necessity. Mukhang ginaya niya pa nga yung speech na yun kay Lene Robredo. Right? Remember that. So, and I don't think na irreconcilable. I think ang kanilang pag-balljack nila kay Inday Sara, pag-hire ni Liza Tanas ng mga ops, black ops, ang pag-hire ni Liza Tanas ng mga bots, ang pagbayad ni Liza sa mga mainstream media to destroy Inday Sara ay kahit kailan hindi mapapatawad ng mga palanggang gising. Okay? So now, malinaw dahil si Inday ay nagbigay na nga ng statement na hindi siya a-attend sa state of nothing achieved ni Bangag Jr. At ang sabi niya, manonood lang daw siya, mananatili lang daw siya sa Maynila, baka hindi natin alam. Meron pa bang magaganap na SONA? I don't know. It's up to you. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Well, hindi ko masagot eh. Diba? Kung ano talaga magaganap mga hitad eh. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Anyway, ngayon mga palangga, eto lang yan. Si Ma'am Rebecca Ogata, si Barkadahan Forever, okay. Bakit kailangan matanggal na ni Bangag? Nagsalita na ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Recently, yung Pulse Asia, di ba? Kung tutusin, kayang bayaran ni Bangag Jr., Liza Tanas para i-twist ang trust rating result. Pero bagsak si Marcos Jr. Patuloy siyang bumubulusok. Okay? Last time yung nag-release siya ng trust rating 57%, now 52%. While Inday sa kabuuan 71%. At Mindanao and Visayas, Mindanao, sunod-sunod 95% siyang palangga ng mga Mindanao. Ibig sabihin nagtitiwala kay Bangag hindi nagtitiwala kay Bangag Jr. at kay Inday ay talagang bonggang-bongga ang pagtitiwala ng taong bayan. Okay? At tignan niyo naman yung demeanor, 'di ba, ni Inday. Talagang very kalmado siya at pa-cute-cute lang ang hitan. Pa-cute na yung palanggawal. Hindi niya kailangan magpa-cute. You know what? Hindi niya kailangan sabihin cute siya. Hindi katulad nung isang yung kidnapper. Okay? Hindi niya kailangan magsalita ng hindi ba cute tayo? Tapos mukha ka namang ulalo, alam mo 'yon? Anyway, so hindi talaga umubra ang paggamit ni Marcos Jr. ng pondo ng bayan, which is ayuda everywhere, 'di ba? Band-aid solution together with his tambaluslos na pinsan. Nabulusok, wala talagang amor ang taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang pagmamahal ng isang tao, whether kamag-anak, pag-ibig, co-worker, friend, kaibigan, hindi mo kailangang suhulan. Okay? Ang isang tao, hindi mo kailangan kahit sinong taong suhulan para mahalin ka. 'Di ba? Pagpapanggap lang yan na mahal ka, kunwari. Pero pag talikod mo, wala na yan. Diba? Gagastusin lang niya yung pera o yung regalo mo. Diba? Natutuwa lang yung mga materialistic dyan na mga kampo ni kampo ng Jim Pierre, no? Yun. Anyway, hindi mo pwedeng pilitin ang tao para gustuhin ka. Yan ang ginagawa ni Bangag Jr. Kaya kahit anong gawin nila, remember, do you remember?
On the 21st of September, magkaraoke na lang tayo. Okay, balikan natin para medyo light tayo. Okay? Remember, mga kababayan, noong January this year, 2028, nagsisimula na itong mga hakbang ng maisog. Anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Tinapatan, nagbigay ng ayuda sa Luneta. Then, kahit anong tapat niya, mataas pa rin ang views ng mga maisog. Mataas pa nga views natin dito eh. 'Di ba? Doon sa kanilang pagbibigay ng mga ayuda. So kahit duldulan mo na sa Ilonggo, bala na day, kahit duldulan mo na day ng mga regalo ang isang girl lalo, hindi ka mamahalin yan. Okay? Well, later pwede ma-develop, pero paano ka man ma-develop sa isang bangag at saka isang tambaluslos? So, ang point dito, mga kababayan, kahit na umikot hanggang, pwede niyang spin yung ulo niya at i-wiggle na yung kanyang paa, dalawang magpinsan, hindi pa rin magugustuhan ng taong bayan yung ginagawa nila. Kasi po, mga palangga, hindi sila nagde-deliver ng result in terms of livelihood programs. Stability, sustainability, lahat ng liti. ang pinidinudulot nila insanity. Okay? Tignan yung mga tira nila, 'di ba? Tignan ninyo ang mga paggigipit sa atin. Alam niyo na yung mga paggigipit na yan. Halos everyday pinag-uusapan natin yan. So ito yung napapala natin na sabi ko nga parang ang Pilipinas ay isinumpa ba tayo ng Gimpierno kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng namumuno sa atin na hindi naman kayang mamuno dahil abala sa pagsisingot ng pulburon. Gusto niya ba ng video? Gusto niya ba ng video? Anyway, I don't know. Wala akong alam dyan. But anyway. So mga kababayan, ilan ba bang kapalpakan ang kailangan ipakita ni Bangag Jr. at ng kanyang kampon? Okay? Ang kanyang asawa na mastermind sa lahat ng mga kasamaan sa Pilipinas. Ulit-ulitin natin para kung may kulalya. Smuggling, bribery, extortion, kidnapping, pulboronic, high crime and everything, pakalat-kalat. Okay. Now, mga kapalangging, eto na mga eksenang kaganapan. Ayon, di ba parang nabanggit ko na ito kagabi, ayon sa ating Juting Jahas, okay, ay magpapanggap si Bangag Jr. na aping-api during the SONA. Okay, ito nga nire-report ng media. Presidential Communications Office. Yan, yung mga nagbabayad ng trolls dyan. Presidential Communications ay numero 1 nagbabayad ng trolls at ng mga AI para mag-comment sa kanilang mga page para kunyari maayos ang ginagawa nila. Pero kahit magbayad sila ng AI, trolls, hindi mananaig ang kanilang kaletsehan dahil kayo ay gising. Sabi dito, the president is on top of his SONA, diba? State of the nothing achieved, and is in the process of finalizing his speech. Julul! Pinagloloko mo ang bayan. Sabi ng balita, he has no engagement today because he is preparing for the SONA. Baka naman nagpe-prepare siya ng sisingutin niya. Hindi totoo na si Marcos Jr. ay hands-on. Ako ang makakapagsabi sa inyo niyan. Ilang beses ko siya in-interview. Hindi siya nagpapa-interview sa akin ng walang advanced question. At nagsasuggest pa siya kahit yung anak niya, si Sandro Marcos, okay? Na baka kaklase niya sa Singhooters, you know? Ito ang gustong itanong sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, I am guilty sa paggamit nila sa it's not really paggamit nila sa akin kasi I'm not being paid by this budolera. Kasi once na sinabing ginamit, somehow ginamit ka, nakinabang ka. Ako, financially, whatever, wala akong pakinabang sa kanila o hindi ako nakinabang sa kanila,
kahit 5. Nabudol lang talaga ako, right? So ngayon, sabi ni Arcilla Zenia, thank you palangga.